ang anak na babae ng isang bilyonaryong angkan ng langis na direktang konektado sa maharlikang Saudi, ay tatalikuran ang lahat para mapakasalan ang isang estudyanteng nagtatrabaho lang bilang part-timer sa isang convenience store sa Pilipinas. Ito ay dahil lang sa isang beses na pagkikita. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? At bakit handa siyang iwan ang bilyon-bilyong halaga ng yaman at ang pagpapakasal sa isang prinsipe para sa Pilipinong lalaki na ito? Ngayon, ibabahagi namin ang kamanghamanghang kwento ni Fatima Al Saud mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Oo, siya ay malayo pa ring kamag-anak ng sikat na maharlikang Al Saud. Kumusta po? Ako si Fatima Al Saud, 28 taong gulang. Ang aking ama ay ang Pangulo ng Al Saud Oil Corporation, isa sa mga nangungunang kumpanya ng langis sa Saudi Arabia. Ang aking ina naman ay malayo pa ring kamag-anak ng pamilya ng hari. Gaano kami kayaman? Noong ipinanganak ako, nagtayo na agad ang aking ama ng isang foundation sa aking pangalan. Noong ako ay 16 na taong gulang, nakatanggap ako ng isang luxury yacht sa Arabia na nagkakahalaga ng 50 milyong piso bilang regalo, at noong 20 kaarawan ko para sa pag-aaral sa London, isa pang marangyang apartment ang ibinigay. Ngunit ang lahat ng ito ay parang isang gintong hawla. Nalaman ko lang iyon noong ako ay 25 taong gulang, isang gabi noong Enero 2022. Habang naghahapunan kasama ang pamilya, seryosong nagsalita ang aking ama. Fatima, ang pagpapakasal mo ay nakatakda na. Biglang nahulog ang gold-plated na tinidor mula sa aking kamay. Ano po? Ano po ang ibig ninyong sabihin, ama? Ang iyong mapapangasawa ay si Prinsipe Khaled, ang pangatlong prinsipe ng Omani na angkan. Siya ay 48 taong gulang at mayroon ng 2 asawa. Ikaw ang magiging pangatlong asawa niya. 48 taong gulang, 2 asawa, pangatlong asawa. Ang mga salitang iyon ay umikot sa aking isip. Ama, hindi ko pa po gustong magpakasal, lalo na sa isang lalaking may asawa na. Fatima, ang boses ng aking ama ay nagmatigas. Ito ay hindi personal na usapin. Ito ay pagsasama ng ating angkan at ng pamilya ng hari. Ito ay isang karangalan na hindi maaaring tanggihan. Umiyak ako noong gabing iyon hanggang sa mabasa ang aking unan at may naisip ako. Ito ay ang Korean novela na palihim kong pinapanood. Sa mga kuwentong iyon, iginagalang ng mga lalaki ang mga babae, pinoprotektahan sila at minamahal sila. Isang mundong ganap na naiiba sa Saudi Arabia. Sige, pupunta ako sa Pilipinas. Kinaumagahan, lumapit ako sa aking ama. Ama, mayroon po akong isang mungkahi. Anong mungkahi? Bago ako ikasal, maaari po ba akong mag-aral sa Pilipinas ng mga 6 na buwan upang pag-aralan ang kanilang mga advanced na management strategies at digital innovation? Kapag bumalik ako, magiging kapaki-pakinabang din ito sa negosyo ni Prinsipe Khaled. Pilipinas? Bakit sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay may advanced na teknolohiya at innovation. Gusto ko pong matutunan ang know-how at management ng mga nangungunang kumpanya sa Pilipinas. Pinag-uusapan na rin po ng mga kabataang Saudi ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya, napaisip ang aking ama. At nakapasa na rin po ako sa MBA program ng University of the Philippines, Diliman. Sa totoo lang, palihim akong nag-apply at nakapasa na. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ng aking ama, 3 buwan, hindi kukulangin, hindi lalabis. Bumalik ka ng Setyembre at simulan ang paghahanda sa kasal. 4 na buwan po, kailangan ko pong matapos ang isang semestre. Sige, 4 na buwan. Pero mangako ka na babalik ka. Opo, mangangako ako, sabi ko, ngunit may iba akong iniisip. Mayo, 2022. Sa wakas, dumating ako sa Maynila. Bagamat nagkaroon ako ng private tutor sa Tagalog, hindi pa rin ako matatas. Pagkatapos ng halos 1 linggo ng pag-aaral, isang gabi, nagbasa ako sa silid-aklatan hanggang gabi. Gutom na gutom ako, kaya pumasok ako sa convenience store malapit sa aking dorm. Ha? Ano ito? Kahit nababasa ko ang Tagalog,
Napakaraming instant noodles kaya hindi ko alam kung ano ang pipiliin. Gusto mo bang tulungan kita? Paglingon ko, nakita ko ang isang binata na nakasuot ng convenience store uniform. Ang name tag niya ay Rafael. Raf, alin po ba ang masarap? Dayuhan ka po ba? Kaya mo bang kumain ng maanghang? Kaya ko po, walang problema. Kung gayon, inire-rekomenda ko ito. Ito ay spicy beef na noodle soup na talagang masarap. Tinulungan niya akong pumili ng noodles at naglagay pa ng mainit na tubig. Salamat po. Napakabait ninyo. Walang anuman, miss. Estudyante ka rin po ba dito? Estudyante rin ako. 4th year, business course. Estudyante rin ako, MBA, business course din. Ang isang kamangha-manghang tadhana. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap habang kumakain ng noodles sa mesa ng convenience store. Pagkatapos noon, pumupunta ako sa tindahan na iyon 3,004 na beses sa isang linggo para lang makita si Raf. Laging bati niya ay, "Nandito ka na naman?" Na may nakangiting pagtanggap na talagang gusto ko. Isang araw, nagtanong si Raf, "Libre ka ba bukas? Gusto kitang isama sa campus tour. Maraming masasarap na pagkain na nakatago doon." At iyon ang simula ng aming unang date. Habang naglalakad sa campus, laging inaalagaan ako ni Raf. "Masyado bang mainit ang araw? Magtago tayo sa lilim. Gusto mo bang uminom ng milk tea?" Hinding-hindi magtatanong ng ganoon ang mga lalaking Saudi. Iniisip nila na natural lang sa mga babae ang sumunod sa lalaki. Ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? Mayroon bang pagkain na hindi mo kinakain dahil sa relihiyon? Nagulat ako ng kaunti. Ngunit sinabi ko ang totoo. Muslim ako. Hindi po ako kumakain ng baboy. Kung gayon, pumunta tayo sa isang halal restaurant. Alam ko, ang isang masarap na lugar, malapit sa Quiapo. Nagulat ako. Hindi siya nagulat, at natural siyang nag-alala. Isang araw, habang naglalakad ako, nahihirapan akong magbitbit ng mabibigat na libro. Agad na tumakbo si Raf. "Tutulungan kitang dalhin ito. Saan ka pupunta?" "Ay, huwag na po. Mabigat iyan. Mapapagod ka ng mag-isa. Tulungan na kita." Sa Saudi, hinding-hindi ko nakita ang mga lalaki na tumulong sa mga babae na magdala ng mga bagay. Tanging ang mga babae lang ang nagdadala ng sarili nilang pinamili. Isang araw pa, noong ako ay may sipon, "Fatima, parang iba ang boses mo. May sipon ka ba? Kaunti lang." 30 minuto ang lumipas, dumating si Raf na may dalang paper bag ng gamot. Bumili siya ng gamot sa sipon, vitamins, at salabat-luyat tsaang. "Inumin mo ito, at gagaling ka." Halos maiyak ako. Kung sa Saudi, kung may sakit ang asawa, sasabihin lang ng lalaki, "Matulog ka," at tapos na. Lalo pang lumalim ang magandang damdamin ko kay Raf, kasabay ng pagdami ng aking pag-aalala. Tama ba itong ginagawa ko? Malapit na akong bumalik at magpakasal. Masasaktan ko ba si Raf? Sa sandaling iyon, maingat na nagtanong si Raf, "Fatima, may kasintahan ka na ba?" Kumalabog ang puso ko. Wala. Isang kasinungalingan. Sa totoo lang, mayroon akong mapapangasawa. Kung ganoon, maaari ba kitang ligawan? Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong sabihin ang totoo. "Raf, sa totoo lang, malapit na akong bumalik sa Saudi Arabia at kailangan kong magpakasal sa isang lalaking inayos ng aking pamilya." Nawala ang kulay sa mukha ni Raf. "Ganoon ba? Pasensya na. Sana sinabi mo sa simula pa lang." Nangingibabaw ang katahimikan ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita si Raf, "Pero sa oras na nandito ka sa Pilipinas, hindi ba kita maaaring mahalin?" Halos isang buwan ang lumipas. Isang araw, malakas ang ulan at na-stuck ako sa silid-aklatan dahil wala akong payong. "Fatima, nasa silid-aklatan ka, hindi ba? Dadalhan kita ng payong." 10 minuto ang lumipas, tumakbo si Raf. Magkasabay kaming naglakad sa ilalim ng isang payong papunta sa dorm. Pagdating namin, nakita ko na basang-basa ang kaliwang balikat ni Raf. "Aba, bakit isang balikat lang ang basa? Baka mabasa ang damit mo, Fatima." Sa sandaling iyon, durog ang puso ko.
Mayroon bang lalaking nag-aalala ng ganoon ka-natural? Raf, mahal kita. Mahal na mahal. Alam kong kailangan kong bumalik. Pero kahit ngayon lang, pakiusap, tanggapin mo ang puso ko. Sa gitna ng ulan, naghalikan kami sa unang pagkakataon. Isang matamis, ngunit malungkot na simula. Pagkatapos ng isang buwan ng pagiging magkasintahan, lalo akong nakonsensiya. Taimtim si Raf sa akin, ngunit itinatago ko ang aking tunay na pagkatao. Isang araw, nagtanong si Raf, "Anong negosyo ba ng pamilya mo, Fatima?" Biglang bumagsak ang puso ko. Karaniwang negosyo lang. Ganoon ba? Kung bumalik ka sa Pilipinas, isama mo ang mga magulang mo para makakain kasama namin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Patuloy ba akong magsisinungaling? Pagkatapos ng isang linggo, nagdesisyon ako na hindi na ako magsisinungaling pa. Raf, may mahalaga tayong pag-uusapan. Sa isang coffee shop, nakaupo si Raf sa harap ko. Nag-aalala ang mukha. Ano ang problema? Raf, patawad. May sikreto akong itinago. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Hindi ako ordinaryong estudyante. Ako ay anak ng isang bilyonaryong angkan ng Saudi, ang Al Saud. Ang tatay ko ang presidente ng pangatlong pinakamalaking kumpanya ng langis sa Saudi Arabia. Nanlaki ang mga mata ni Raf. At ang mas nakakagulat, sa loob ng 4 na buwan, kailangan ko nang magpakasal sa isang 48 na taong gulang na prinsipe na may 2 asawa na. Bumalik ang katahimikan. Nakita ko ang iba't ibang emosyon na dumaan sa kanyang mukha, pagtataka, pagkakanulo, at kalungkutan. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Patawad. Sa simula, inakala kong magiging kaibigan lang tayo, ngunit napakabuti mo, Raf, kaya nahulog ang loob ko. Nagbuntong hininga si Raf. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin, Fatima? Babalik ka at magpapakasal sa kanya? Ayoko. Pero, kapag naiisip ko ang aking pamilya, napakatakot ng aking ama. Kung lalaban ako, magkakaroon ng malaking gulo. Kung ganoon, kailangan na nating tapusin ito, hindi ba? Lumungkot ang boses ni Raf. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Mahalaga ka. At mahalaga rin ang pamilya ko. Pagkatapos noon, hindi kami nagkita sa loob ng 2003 araw. Pareho kaming nangailangan ng oras para ayusin ang aming mga damdamin. Pagkatapos ng isang linggo, si Raf ang unang kumontak. Fatima, maaari ba tayong magkita? Nagkita kami sa UP Sunken Garden. Determinado ang mukha ni Raf. Pinag-isipan ko. Kung kailangan mo talagang bumalik, gusto kong makasama ka hanggang sa araw na iyon. Ayokong magsisi sa huli. Raf. Pero may isang bagay akong gustong itanong. Ayaw mo talaga sa kasal na iyon, hindi ba? Oo, ayaw ko. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko. Ayokong maging pangatlong asawa ng isang matandang prinsipe. Kung ganoon, hinawakan ni Raf ang kamay ko. Maghanap tayo ng paraan, huwag tayong susuko. Pagkatapos noon, lalo pang tumibay ang aming relasyon, ngunit laging nakasunod sa amin ang anino ng paghihiwalay. Pagkatapos ng 2 buwan, dumating ang kaarawan ni Raf. Anong gusto mong gawin sa kaarawan mo? Gusto ko lang makasama ka, Fatima. Sa kanyang kaarawan, nagdala ako ng isang maliit na cake sa kanyang apartment. Happy birthday. Kahit simple ang apartment, malinis itong tiningnan. May litrato naming 2 na nakadikit sa dingding. Kumain kami ng cake, uminom ng San Miguel Pale Pilsen, at nag-usap tungkol sa iba't ibang bagay. Sa labas ng bintana, nakikita ang mga ilaw ng Maynila. Fatima, hindi ka ba nagsisisi na nakilala mo ako, isang simpleng estudyante? Bakit mo naman nasabi iyan? Ang makilala ka, Raf, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Hinawakan ni Raf ang kamay ko. Sulitin natin ang oras na natitira. Nang gabing iyon, dahil sa epekto ng San Miguel, natural kaming nagkalapit, Fatima. Nang dumampi ang labi ni Raf sa akin, tila huminto ang buong daigdig. Ayos lang ba? Maingat niyang tanong. Tumango ako. Nang gabing iyon, naging isa kami sa unang pagkakataon. Napakalambing ni Raf sa akin hanggang sa huli. Kung masakit, sabihin mo agad, dahan-dahanin ko. Ito ay ganap na naiiba sa kwento ng unang gabi.
na ikinuwento sa akin ng aking mga kaibigang Saudi. Sabi nila, ang mga asawa ay bastos at makasarili. Ngunit kahit kaunting discomfort lang ang naramdaman ko, humihinto siya at nagtatanong, ayos lang ba? Salamat. Salamat sa pagiging malambing mo. Ito ang unang beses. Sino ba ang gustong saktan ang taong mahal niya? Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Kinaumagahan, nagdesisyon ako. Raf, ayoko nang bumalik sa Saudi. Ayokong magpakasal sa lalaking iyon. Mahal kita, Raf. Mahal na mahal talaga. Ngunit ang katotohanan ay hindi madali. Fatima, tapos na ang oras mo. Bumalik ka na. Tumawag sa akin ang aking ama. Ama, mananatili po ako sa Pilipinas. Ano? Kung hindi ka babalik, tatanggalin kita sa mana. Kahit ganoon po, mananatili ako kay Raf. Makalipas ang ilang araw, dumating ang aking pangalawang kuya at tiyuhin sa Pilipinas. Fatima, gumising ka na. Bakit ka nakikipag-date sa isang lalaking hamak na taga-Timog Silangang Asya? Kuya, mahal ko si Raf. Mahal na mahal ko siya. Hindi ka ba nangako na magpapakasal sa isang prinsipe? Sa sandaling iyon, dumating si Raf. Ako ang magpoprotekta kay Fatima. Ano? Sino ka? Hindi mo pa nga kinikita ang panggas ng Rolls-Royce namin. Mapanghamak ang aking kuya, ngunit matikas na nanindigan si Raf. Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Mahal ko si Fatima ng buong puso. Ang sumunod na 6 na buwan ay parang giyera. Patuloy ang pananakot, pang-uudyok at panggigipit mula sa pamilya. Fatima, ipinatigil ko na ang credit card mo. Paano ka mabubuhay ngayon? Ayos lang po. Sapat na po sa akin na kasama ko si Raf. Sa totoo lang, kailangan ni Raf na magdagdag ng 3 extra jobs. Nagtatrabaho siya sa isang distribution center tuwing weekend, nagtututor sa araw ng linggo, at nagtatrabaho sa convenience store sa gabi. Pasensya na, Raf, dahil sa akin, napakahirap mo. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Masaya ako na kasama ko ang taong mahal ko. Mahirap man, masaya naman. Naghahanda si Raf ng packed lunch para sa akin tuwing umaga. Bumibili ng kakanin na gusto ko. Minsan, naghahanda rin siya ng masarap na almusal mula sa breakfast restaurant sa malapit. Ngunit ang ganitong uri ng buhay ay may limitasyon. Isang araw, gumawa si Raf ng isang malaking desisyon. Fatima, pupunta ako sa Saudi Arabia. Ano? Gusto kong makita ng direkta ang iyong ama para opisyal na humingi ng pahintulot. Baliw ka ba? Delikado iyon. Alam mo ba kung gaano katakot ang aking ama? Kailangan ko pa ring pumunta. Ayokong mamuhay ng nagtatago. Gusto kong tanggapin ng may dignidad. At sinimulan ni Raf ang isang kamanghamanghang paghahanda mula ng araw na iyon. Araw-araw, pinag-aaralan niya ang Arabic, ang kulturang Islam, at ang mga manners ng Saudi. Raf, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Nakita ko siyang nakatulog, na nakasubsob sa kanyang aklat sa Arabic ng 2 a.m. at umiyak ako. Para sa iyo, Fatima, kaya kong gawin ang lahat. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa 3 lugar. Sa gabi, nag-aaral siya ng Arabic sa isang institute. Sa weekend, nag-aaral siya ng manners sa isang mosque sa Maynila. Assalamu alaikum, wa alaikumussalam. Gumaganda na ang accent mo, humanga maging ang imam sa kanyang dedikasyon. Kung isang binata na tulad mo, tiyak na bubuksan ng iyong biyenan ang kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Si Raf ay nakapag-uusap na ng pangunahing Arabic at naisaulo na niya ang mahahalagang talata sa Quran. Pupunta ka ba talaga? Tanong ko nang umiiyak sa naiya noong araw ng kanyang biyahe sa Saudi. Huwag kang mag-alala, babalik ako na may pahintulot. Kung may panganib, babalik ako agad. Naiintindihan mo. Mahal kita. Fatima, Marso 15, 2023. Umalis si Raf. Pagdating niya sa Saudi Arabia, dumiretso siya sa aming bahay, ngunit hinarangan siya ng mga guwardiya. Wala kang appointment. Hindi ka maaaring pumasok. Ako po ang lalaking nagmamahal kay Fatima. Pakiusap, sabihin ninyo sa Pangulo na gusto ko siyang makita. Tumawa siya. Umuwi ka na. Ang Pangulo ay hindi isang taong makikipagkita sa sinuman
para sa ganoong dahilan, ngunit hindi sumuko si Raf. Umupo siya at lumuhod sa harap ng bahay. Maghihintay po ako dito. Marso sa Saudi. Ang temperatura sa araw ay lumampas sa 40 degrees. Sa unang araw, dahil sa tindi ng araw, namula ang kanyang balat. Sa pangalawang araw, nagputok ang kanyang labi at nagkaroon siya ng dehydration. Sa pangatlong araw, halos himatayin na siya. Palihim na nagbigay ng tubig ang mga tagapaglingkod, ngunit tumanggi siya. Maghihintay ako ng may dignidad. Sa pagkakataong ito, sa wakas, umabot sa tenga ng aking ama ang balita. Ano? Isang Pilipinong binata ang nakaluhod sa harap ng bahay sa loob ng 3 araw. Noong gabi ng pangatlong araw, lumabas ang aking ama. Ikaw ang Pilipinong binata. Kahit dehydrated, sinubukan ni Raf na tumayo at bumati ng may paggalang. Assalamu alaikum, ako po si Rafael. Nagulat ang aking ama dahil tama ang pagbati ng taga-Timog Silangang Asya sa Arabic. Bakit ka gumagawa ng ganyang kalokohan? Maaari kang mamatay. Dahil mahal ko po si Fatima ng buong puso, para mapakasalan siya, hindi ko iniinda ang aking buhay. Pinapasok ng aking ama si Raf sa bahay at nagsimula ang opisyal na pagsubok. Hindi mo kilala ang Islam, hindi ba? Sa sandaling iyon, nagsimulang bigkasin ni Raf ang Bismillahirrahmanirrahim. Sinimulan niya ang unang kabanata ng Quran ng perpekto na ikinagulat ng aking ama. Hindi mo rin siguro alam ang aming kultura. Nagtimpla si Raf ng tsaa at inihain ayon sa tamang kaugaliang Arabe. Ginamit niya lang ang kanang kamay niya at inihilig ang tasa sa tamang anggulo. Bakit mo alam ang lahat ng ito? Kung magpapakasal po ako kay Fatima, sa tingin ko, kailangan ko po itong malaman. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbigay ng isang kamangha-manghang alok ang aking ama. Sige, manatili ka sa bahay namin ng 1 buwan. Sa panahong ito, babantayan kita. Ang buhay sa aming bahay ay talagang isang pagsubok sa loob ng 1 buwan. Gumigising ng 4 a.m. para sa Fajr prayer. Sa araw, nagtatrabaho kasama ang aking ama para matutunan ang negosyo. Sa gabi, kumakain kasama ang pamilya para matutunan ang kultura ng Arabe. Lalo itong naging mahirap noong Ramadan, ngunit hinding-hindi siya nagreklamo. Ang aking mga kuya, na dating kalaban niya, ay nagsimulang magbago ng isip. Raf, maglaro tayo ng soccer. Niyaya na siya ng aking pangalawang kuya. Humanga ang aking ina nang makita niyang tumutulong si Raf sa paghuhugas ng pinggan sa kusina. Hinding-hindi ginagawa ng mga lalaking Saudi ang mga gawain sa kusina. Maging ang aking lola na mapaghanap ay tinanggap siya. Ang binatang iyon ay mayroong tapat na tingin. Nakikita ko na mahal niya talaga si Fatima. Nang malapit nang matapos ang 1 buwan, ibinigay ng aking ama ang huling pagsubok. Gumawa ka ng proposal para magtayo ng isang branch ng aming kumpanya sa Dubai. Isang imposibleng kahilingan sa loob ng 1 linggo, ngunit nagpuyat si Raf at natapos ang plano. Ito ay isang 50 na pahinang ulat tungkol sa market penetration strategy sa pamamagitan ng cultural exchange ng Pilipinas at gitnang silangan na nakasulat sa 3 wika, Arabic, Ingles at Tagalog. Binasa ng aking ama ang ulat at nanahimik ng matagal, Rafael. Mula ngayon, tawagin mo na akong ama. Karangalan ko na magkaroon ng isang anak na tulad mo. Pinapayagan ko kayong dalawa. Hinawakan ni Raf ang 2 kamay ng aking ama at nagpasalamat ng walang tigil. Ama, sisiguraduhin kong maging masaya si Fatima habang buhay. Sa sandaling iyon, nagring ang aking telepono. Si Raf. Fatima, nagawa ko. Pinayagan na ni ama. Niyakap ko ang telepono at umiyak ng malakas. Luha ng kaligayahan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak. Sobrang saya at gaan ng pakiramdam. Kinaumagahan, bumalik si Raf sa Pilipinas. Nagkita kami sa Naiya at mahigpit na nagyakapan, walang pakialam sa mga tingin ng iba. Nagawa mo talaga. Salamat Raf. Simula pa lang ito. Ngayon, kailangan kong gawin ang mas mahusay pa. 1 linggo ang lumipas, nag-video call ang aking ama.
Raf, pinapayagan ko kayo, ngunit mayroon akong 2003 kondisyon. Tumango si Raf ng seryoso. Una, kailangan ninyong magdaos ng kasal na nagpaparangal sa tradisyon ng dalawang bansa. Opo, Ama. Pangalawa, huwag mong hayaang mawala ang dangal ni Fatima bilang anak ng aming angkan. Tinitiyak ko po iyan. Pangatlo, huminto sandali ang aking ama. Nabalitaan ko na tinanggihan mo ang tulong pinansyal. Gusto mong magsimula gamit ang sarili mong lakas, hindi ba? Ang dangal at karangalan na iyan ay kahanga-hanga, ngunit hindi ko kayang panoorin na nahihirapan ang aking anak na babae. Mayroon akong isang alok. Sinabi mo na magtatayo ka ng negosyo para sa Arab-Filipino Cultural Exchange. Kung ganoon, mag-invest ako para sa simula. Ngunit, kailangan mong ibalik ang principal kasama ang interes sa loob ng 5 taon. Kung mabibigo ka, kailangan ni Fatima na bumalik at magmana ng negosyo sa Saudi. Kumalat ang tensyon. Mahigpit na hinawakan ni Raf ang kamay ko. Opo, sa loob ng 5 taon, ibabalik ko ang lahat at ipapakita ko sa inyo na magtatagumpay ako. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang aking ama. Mabuti. Gusto ko ang determinasyong iyan. Pagkatapos ng 2 buwan, nagkita ang 2 pamilya sa Maynila. Dumating ang aking mga magulang mula sa Saudi at mainit silang tinanggap ng mga magulang ni Raf. Tena po, napagod po kayo sa biyahe. Agad na nagkasundo ang 2 ina. Siguradong napakaganda ng aking manugang na nakasuot ng Filipiniana. Ang aming anak na babae ay nagsabi na gusto niyang matutunan ang pagluluto ng pagkain Pilipino. Ang kasal ay itinakda sa Oktubre 2023, gaganapin ng 1 beses sa Pilipinas at 1 beses sa Saudi. Oktubre 11, 2023. Dumating ang araw ng kasal. Naghanda ako sa beauty parlor simula 5 a.m. Ang Filipiniana wedding gown na kulay pula at ginto kasama ang korona sa aking ulo ay nagparamdam sa akin na isa akong tunay na Pilipinang ikakasal. Nang bumukas ang pinto ng venue at naglakad ako sa aisle, ang mga luha ay umagos mula sa mga mata ni Raf nang nagtama ang aming paningin. Nakanganga siyang tumingin sa akin na ikinatuwa ko. Fatima, napakaganda mo talaga, nanginginig ang boses ni Raf. Nag-ingay ang mga bisita sa paghanga. Tingnan mo ang bride, ang ganda ng dayuhan na nakasuot ng Filipiniana, parang isang diyosa mula sa silangan. Pagkatapos ng seremonya, pumunta ako sa mga magulang ni Raf. Mahigpit nila akong niyakap. Umiyak ang kanyang ina. Ang aking manugang ay ngayon ay tunay na anak na namin. Hinawakan ng kanyang ama ang kamay ko at nagsalita, maligayang pagdating sa pamilya. Hindi ka na Fatima lang, kundi anak na namin. Magkaroon kayo ng maraming anak at apo. Ang catering ay inihanda lalo na para sa amin. Sa isang gilid, mayroong Filipino buffet at sa kabilang gilid, mayroong halal-certified Middle Eastern food. Sa unang pagkakataon, natikman ng aking ina ang adobo at humanga siya, Allah, ito ba ang sikat na adobo? Ang sarap, ang anghang. Tumaas ang hinlalaki ng aking ama. Ang pagkain ng Pilipinas ay napakasarap. 1 buwan ang lumipas, naglakbay kami sa Saudi para sa isa pang kasal, nag-ensayo ng husto si Raf sa Arabic. Sa araw ng kasal, lumabas siya na nakasuot ng puting thobe at gintong bisht na para siyang isang prinsipe mula sa silangan. Ako naman ay nakasuot ng gintong gown na pinalamutian ng mga diamante at pearl tiara. Nang dumating ang oras ng panunumpa, sinabi ni Raf ang kanyang panunumpa sa Arabic nang may malinaw na boses. Sumusumpa ako kay Allah na tatanggapin ko si Fatima Al Saud bilang aking asawa, mamahalin, igagalang at poprotektahan ang kanyang kultura at tradisyon. Ang perpektong accent at matatas na Arabic ay ikinagulat ng mga bisita. Paano nangyari iyon? Isang Pilipinong nag-Arabic ng perpekto sa loob lang ng 6 na buwan. Pagkatapos ng panunumpa, niyakap ng aking ama si Raf at sinabing, ngayon, ikaw ay anak ko, isang tunay na miyembro ng angkan ng Al Saud. Sa reception, nag-anunsyo ng isang sorpresa ang aking ama. Para sa okasyong ito,
gusto ko pang magbigay ng isa pang regalo. Isang penthouse sa tuktok ng Burj Khalifa sa Dubai bilang inyong honeymoon suite. Agad na tumayo si Raf at tumanggi nang may paggalang. Maraming salamat po ama, ngunit kailangan ko pong tanggihan yan ng may karangalan. Gusto po naming magsimula gamit ang sarili naming lakas. Nagulat ang aking ama sandali at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Tama talaga ang tingin ko. Ipinagmamalaki ko na mayroon akong manugang na may ganoong karangalan. Pagbalik namin sa Pilipinas, nagrenta kami ng isang maliit na opisina malapit sa RCBC Plaza. Dito tayo magsisimula, sabi niya. Kahit maliit, atin naman. Nang isabit namin ang karatula ng aming kumpanya, Tulay Arab-Filipino, Arab-Filipino Bridge, sinabi ni Raf, Fatima, sa loob ng 5 taon, magiging number 1 tayo sa industriyang ito. Ang unang 2 buwan ay mahirap, walang kahit isang kliyente. Ngunit sa 3 buwan, nagring ang unang tawag, isang medium-sized na kumpanya ng kosmetiko na nangangailangan ng konsultasyon sa halal certification. Nagpuyat kami sa paghahanda ng presentation at nagtagumpay kami ng napakaganda. Ang aming unang proyekto ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Pagkatapos noon, nagsimula kaming sumikat sa pamamagitan ng word of mouth. Sa unang taon, umabot sa 50 milyong piso ang aming sales. Ngayong 2025, patuloy naming binabayaran ang utang sa aking ama at naibalik na namin ang 20 milyong piso kasama ang interes. Laging ipinagmamalaki ng aking ama tuwing nag-uulat kami ng aming performance. Napakahusay. Sa loob ng 5 taon, siguradong mababayaran ninyo ang lahat. Opo, baka sa 4 na taon pa ama. Si Yusuf, ang aming anak na lalaki na ipinanganak noong nakaraang taon, ay nagsisimula pa lang matutong lumakad. Bagamat patuloy kaming nagbabayad ng utang, napakasaya namin. Kahit sa isang maliit na apartment, ito ay puno ng pag-ibig at lumalaki kami ng magkasama araw-araw. Mga mambabasa, ito ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang lahat para piliin ang lalaking Pilipino. Ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hamon ng katotohanan. Ang mga Pilipinong lalaki sa teleserye ay guwapo na, ngunit mas guwapo pa sa totoong buhay. Nag-enjoy ba kayo sa kwento ko ngayon? Sa susunod na linggo, magdadala ako ng mas kamanghamanghang kwento ng iba pang international couple. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at share. Ang inyong likes at suporta ang pinakamalaking inspirasyon sa paggawa namin ng video. Salamat po.